Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan bang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong isyu at mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa ating mga balita, nananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa mga problema ng bansa sa kabila ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa 2028 presidency elections. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nakafocus lamang ang Pangulo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa na papakinabangan ng maraming Pilipino. Nakatutok din ang Pangulo sa pagtugon sa issue sa baha na hindi nasolusyonan sa mga nakalipas na taon. Maapektuhan. Maaapektuhan ba ng isang vice presidente na nag-announce lamang siya na siya'y tatakbo ang pagtatrabaho ng Pangulo? Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay ang mga sinasabi ng vice presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. Communications Undersecretary, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Egay Erice na isa lang ang napipisil niyang kandidato na maaaring ipangtapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential race. At ito nga ay si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Ani Erice, bukod kasi sa magandang political track record ay wala ring anumang bahid ng korupsyon si Robredo. Gayunman, wala pa ring anumang opisyal na anunsyo ang oposisyon kung sino ang pambato nilang kandidato para sa 2028 presidential race. Sa akin, pananaw, dapat ang isa lang ang pwedeng paglaban kay VP Sara. Walang iba yan, kundi si dating VP Leni. Yun, kasi walang issue ng korupsyon kay VP Leni. Kaya lang, magkakaroon ng dalawang school of thoughts yan. House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Egay Erice. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, itinanggi ng Malacanang na may nabubuong alyansa sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo para sa pagtakbo sa 2028 elections. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na makakasama ng Pangulo si Robredo sa pagbisita nito sa Naga City kung saan pinasimulan ang Oplan kontra Baha. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Communications Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bagamat inaasahan na naging malaking sorpresa pa rin o bagamat inaasahan na ay naging malaking sorpresa pa rin ang biglaang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kaniyang pagnanais na tumakbo sa pagka-presidente sa taong 2028. Ayon kay political analyst Froilan Calilong, hindi na rin maituturing na maaga ang pag-anunsyo ni VP Sara dahil 2 taon na lamang naman ang nalalabi bago ang 2028. Dagdag pa ni Calilong, nakabubuti rin sa oposisyon ang galaw na ito dahil magkakaroon pa sila ng pagkakataon para mas strategize dahil nakumpirma na ang intensyon ni VP Sara. Pagdating naman sa isyu ng impeachment complaint sa pangalawang Pangulo, sinabi ng political analyst na may tiyak na epekto ito, lalo't posibleng ikonsidera na rin ng ilang mambabatas ang kanilang political future. I think she has other plans in mind and that she declared to run already, which I think to some extent is also good so that the opposition will not be kept guessing. At least alam na nila ngayon, naging malinaw na sa hanin ng kanyang mga supporters na siya ay tatakbo at doon din naman sa kapulungan ng mga kalaban niya. I think this will give them ample time to regroup, to strategize, to come up with a better decision whether to form an alliance or are they going to run separately to go against the Vice President. Samantala, sinabi ni political analyst Froilan Calilong na hindi maituturing na paglabag sa batas patungkol sa early campaigning ang ginawa ni Vice President Duterte dahil maituturing lamang naman ito na isang pahayag. Ngunit sinabi ni Calilong na hindi maikakaila na may malaking puntos ito upang umingay ang kaniyang pangalan bilang paghahanda sa taong 2028. Ang binigay lang naman niya is a statement, no? It's a statement that she will run. In fact, hindi pa nga malinaw, no? Halimbawa kung saang partido siya tatakbo, kung ano ba, wala pa naman siyang binubuong senatorial lineup, wala pa nga siyang running mate, no? So in short, it's just a manifestation that she would want to run. Si political analyst Froilan Calilong. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sinabi ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na maaaring maging blessing in disguise para sa magiging kalaban ni Vice President Sara Duterte ang maaga nitong pagpoposisyon para sa 2028 presidential elections. Ayon kay Abante, ang maagang pag-anunsyo ay maglalagay sa vice-presidente sa mas matinding pagbusisi ng publiko, lalo na kaugnay ng mga katanungan tungkol sa impeachment complaint laban dito. Bagamat naniniwala siyang winnable si Duterte kung ngayong gaganapin ang halalan, hindi naman anya nangangahulugang unbeatable na ito, lalo at marami pang maaaring magbago bago sumapit ang 2028. Samantala, tinawag naman ni dating Albay Representative Joey Salceda na isang misguided gamble ang maagang deklarasyon ng kandidatura ng vice-presidente. Ayon kay Salceda na minsang ikinampanya si Duterte noong 2022, tila napaaga at hindi kinakailangan ang hakbang lalo't mananatili sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang June 2028. Diin pa niya, mas nagiging malakas ang isang presidential bid kung ito ay nagmumula sa malinaw na panawagan ng taumbayan at hindi sa maagang pagpoposisyon.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, tatalakayin ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang inisyatiba na makipagpulong sa business sector upang pag-usapan ang panakalang anti-political dynasty. Sa isang panayam, sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na napakahalagang makonsulta ang lahat ng sektor sa hangaring buwagin ang sistema ng political dynasty sa bansa. Una nang sinabi ng grupo ng mga negosyante na dapat ay isang genuine o tunay na batas ang dapat ipasa ng Kongreso upang matuldukan na ang monopolyo ng iilang pamilya sa sistema ng politika sa Pilipinas. I think every sector should be included na involved. Kasi it's a concern of everyone. Hindi naman sa students lang, or to the elderly lang, or to the business sector. It's everyone's concern. Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Personal na nagtungo si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Sitio Aklian, Bungabong, Oriental, Mindoro. Ito'y upang tingnan ang sitwasyon ng nag-viral na pinagtagping tulay at planuhin ang pagpapagawa ng konkreto, matibay at mas ligtas na tawiran sa mga residente. Batid ni Secretary Dizon na masyadong delikado ang tulay dahil maging siya mismo hindi naging komportable sa pagtawid dito. Dagdag pa ng kalihim, masyadong delikado ang naturang tulay para sa mga bata at nakatatandang gumagamit nito, kaya naman agad nila itong aaksyonan upang mapalitan ang isang permanente at konkretong tulay. Kawawa naman yung mga kababayan natin, gago na yung mga bata na tumatawid dito araw-araw para lang makapasok sa eskwela. Tapos na-inform ako, marami na pag ang mga bata dito, na-aksidente na at naaanod dahil nga sa pag lumaki yung ilog dahil sa ulan, talagang aabot na hanggang tulay, tapos inaanod. Every year nasisira tong tulay na to. So nakita to ni Pangulo sa video, tapos sinabi niya, pumunta ako dito kay Governor para i-assure siya na gagawa na tayo ng permanente. Yan ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa ayos sa mga hanging bridge sa mga liblib na lugar sa buong bansa. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayang nakatira malapit sa ilog at iba pang low-lying areas o mabababang lugar. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ininspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Abra de Ilog, Puerto Galera Road na bahagi ng Mindoro Circumferential Road. Tumambad sa kalihim ang 12 taon ng hindi natatapos na kalsada. Kabilang dito ang halos 7 kilometrong bahagi nito na nakuhang proyekto ng kumpanyang pagmamay-ari ng Pamilya Diskaya na nasa 475 million pesos ang halaga. Halos 3 taon na ring nakatenga ang putol na tulay sa Barangay Udalo sa Abra de Ilog. Tiniyak ni Dizon na matatapos ang tulay sa Hunyo taong 2026. Nakakalungkot kasi buhay ng tao yung pinaglalaroan dito di ba? Nakita mo naman kanina yung mga nagmumotor Buti ngayon summer, nakakadaan sila. Paano pag tag-ulan, di ba ka na makakadaan dyan? Tapos kung ikaw naglalakad ka, sino bababa ka dito, agaw buhay pa pagbaba dyan. Pipilitin natin. Sinasabi ko nga kay ARD kung kakayanin this year. Pero I doubt it kung kakayanin this year to. Kasi nga, 7 kilometro pa Pero pipilitin natin. Pero hopefully by the first half of 2027, tapos na tayo. Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development, DSWD, nagpadala na ng karagdagang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng muling pagputok ng Bulkang Kanlaon. Si Ray Ferrer sa report.
Muling naghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga residente sa Negros Island na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Huwebes. Partikular na hinatira ng Family Food Packs ang mga mamamayan sa sitio Gintubdan, Barangay Araal, La Carlota City. Kahapon may unang 34 na pamilya o 115 individual na kasalukuyang nanunuluyan sa South 1 Elementary School Evacuation Center ang nakatanggap ng food packs. Tinitiyak ng DSWD na nasa ligtas at maayos na kalagayan ang bawat individual na apektado ng volcanic activity ng bulkan. Una nang siniguro ng DSWD Field Office Negros Island Region na may sapat na resources ang DSWD para sa mga apektadong pamilya. Sa ngayon may kabuang 223,608 family food packs ang nakapreposisyon sa lalawigan ng Negros. Bukod pa sa 10,549 na ready-to-eat food boxes, 16,264 na non-food items at 1,225 iba pang relief supplies na handang ipamahagi. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Labor and Employment o DOLE hinikayat ang employer sa payagan ang bakuna leave sa mga manggagawa para sa measles, rubella vaccination ng mga bata. Baguulat si EJ Lazaro. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga pribadong employer na payagan ang kanilang empleyado na makapagliban sa trabaho kung sasamahan ng kanilang mga anak sa measles, rubella vaccination sa ilalim ng nationwide immunization drive ng pamahalaan. Sa Labor Advisory No. 02 Series of 2026 na nilagdaan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, pinapayuhan ng mga kumpanya na i-excuse ang mga empleyadong may anak na edad 6 hanggang 59 na buwan na makapagpakuna sa ilalim ng measles, rubella and Supplemental Immunization Activity o MRSIA ng Department of Health. Maaari ring payagan lumiban ng mga empleyado kung kailangang alagaan ang anak sakaling makaranas ng side effects matapos ang bakuna. Saklaw ng MRSIA ang Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula Enero 19 hanggang Pebrero 13, habang sa Hunyo 2026 naman ipatutupad ito sa Luzon at Visayas. Pagbalik sa trabaho, kinakailangan lamang magpakita ng patunay ng pagbabakuna at maaring gumamit ng available leave credits alinsunod sa polisiya ng kumpanya o collective bargaining agreement. Hinihikayat din ang mga employer na suportahan ang kampanya sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa bakuna at pakikipag-ugnayan sa LGUs, kabilang ang posibleng pag-set up ng vaccination post sa workplaces. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng whole of nation approach upang mapigilan ang pagkalat ng measles, rubella, paprotektahan ang kalusugan ng mga bata at sabay na mapangalagaan ang kapakanan ng mga pamilyang manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Upapalakasin ang batas na Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA, Bangko Sentral ng Pilipinas lumagda ng kasunduan para sa info-sharing agreement sa pagitan ng NBI, CICC at SEC. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Lumagda ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng magkakahiwalay na Information Sharing Agreements o ISA sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Securities and Exchange Commission upang palakasin ang kampanya laban sa mga financial scam. Sa ilalim ng mga kasunduan, papayagan ng legal at maayos na pagbabahagi ng confidential information ng mga financial accounts upang suportahan ang investigasyon sa mga scam at kaugnay na paglabag sa batas. Nakasaad sa mga ISA ang proseso ng pagkuha ng impormasyon mula sa Consumer Account Protection Office ng BSP hinggil sa mga account na inuugnay sa panloloko alinsunod sa Anti-Financial Account Scamming Act. Ayon sa BSP, makatutulong ang mga kasunduan upang mas mapalakas ng NBI at CICC ang pagbuo ng kaso
laban sa mga lumalabag sa AFASA. Samantala magagamit din ng SEC ang mga makukuhang impormasyon para sa pagtupad ng mandato nito bilang regulator, kabilang ang pagresolba at adjudication ng mga reklamo ng financial consumers. Binigyan diin ng BSP na ang data sharing ay alinsunod sa mga batas sa bank secrecy at data privacy upang maprotektahan ang karapatan ng mga depositors at mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malapit na matapos ang temporary bridge connector na papalit pansamantala sa bumagsak na span ng Kabagan Santa Maria Bridge sa lalawigan ng Isabela. Sa ngayon, 89% complete na ang konstruksyon at target itong mabuksan sa Marso para sa light vehicles. Ito'y bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang isaayos ang nasirang tulay para masolusyonan ang pagkaantala ng kabuhayan at pampublikong serbisyo sa lugar. Matatanda ang February 27, 2025 nang bumagsak ang tulay matapos dumaan ang isang truck. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa araw na ito. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, paalala muna mula sa himpilan. Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mabalita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Lokal na pamahalaan ng Bugoy sa lalawigan ng Cagayan isinusulong ang walang tapon policy sa mga agricultural waste. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Ito tubasa nga ng lokal na gobyerno ng Bugay, Cagayan ipagganwa tatanakan ira nga produkto nagafuta agricultural waste ira. Gita na laman nyari ipa na amay ande baku na mangi na metatabo laman. Pero tabugay, umay da kolektan yaw entre may da ganuan ta uging. Tapang iselebrada ta second Bye-Bye Festival na ili. Nasabay da ipangyawa to charcoal briquetting machines ta Farmers and Fisher Folk Association ira.
I-production da, ayaw ga pa imeusa ta pagganwa ta smokefish ta ili na taday sa ngaw ta produkto na bugay. Pati yari ganwa da nga smokefish, yari agagangay na kwan nga metabo nga ulo, san, antre ifu na sira, ganwa da tabagong na taday paga nga produkto imbes na metabo. Nagkagini Mayor Rosario Antiporda III, kaya na ma-practice na tutuloy iratubugay na may dabi pakinabangan iadde na ngami na produsda neta metabo irayaw. Nekagina na igaira nga mga phone para ta trainings andre kawagan ng makinarya para laman may patumpalyaw. Nagafuta Radyo Pilipinas to gigaraw yaw si Dina to daw Villacampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Agrarian Reform o DAR na mahagi ng farm, machineries and equipment na nagkakahalaga ng 4.8 milyon at kondonasyon sa utang ng mga magsasaka sa lalawigan ng Apayao. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Indauluan ni Department of Agrarian Reform Secretary Conraldo Estrella, di paningwaras kadagiti farm machineries and equipment kadagiti beneficiaryo ti agraryo, kagidan iti may katalupulog at maisa nga anibersaryo ti probinsya ti Apayao. Kagidan dayto iti kondonasyon kadagiti utang dagiti mannalon. Iti panagbisita na, ken panagbitlan na iti sango dagiti umili ti Apayao, ingunam-gunam dayto tagtultuloy a suporta ti gobyerno. Sigan kan kwa na saan nga umanay tinagaan na ipaay kadagiti beneficiaryo no saan ama suportaran. Dumanon iti sa gasot 37 nga agrarian reform beneficiaries tina ipaayan iti certificate of condonation with release of mortgage nga daan gatad 5 milyon a pisos. 4.8 milyon a pisos pa tinaipaay a farm machineries and equipment kadagiti kwalipikado nga agrarian reform beneficiaries organization iti sidong ti Climate Resilient Farm Productivity Support Program. Damag manipo dito'y syudad iti Baguio, siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 300 food poor families sa Virac nakatanggap ng 3,000 pesos monthly food credits mula sa Walang Gutom program ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nagkondusinin Food Redemption Day sa Virac, Catanduanes sa ilarom kan DSWD Walang Gutom Program. Ginibo ang aktibidad sa Kalatagan Proper Covered Court kung saan nasa 389 na food poor families gikan sa Virac ang nakinabang kaini. Ang electronic benefit transfer cards ang ipigtao sa mga benepisyaryo na igwaning bulanan na food credit na nasa 3,000 pesos na magagamit sa pagbakal nin masustansya asin mga importanteng pagkakan gikan sa mga akreditadong partner merchants. Ang Walang Gutom program kan DSWD na pigbibistuman como food stamp program ang obhetong wakasan ang kagutuman asin malnutrisyon sa haros 2 milyong food poor na pamilya sa nasyon pag-abot kang taong 2027. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga bayan sa Iloilo kinilala sa National Education Awards sa SciChip Summit. Mag-uulat si Hope Torrechante ng RP Iloilo. Ginpadunggan ng pila ka banwas ang Iloilo Province bangod sang ila maayo nga performance sa edukasyon sa ginhiwat nga 2026 CSEP National Education Summit sa Philippine International Convention Center. Ginhatag ang mga awards sang Synergia Foundation nga nagkilala sa mga banwa bangod sang ila mataas nga completion rate sa primarya, kausayan sa pagbasa kag maayo nga pagpamalakad sa edukasyon. Gin-highlight sa seremonya ang paghatag sang Seal of Good Education Governance sa mga banwa
Banwas sang Ahuy, Barotac Viejo, Igbaras, Lambunaw, Lemery, Maasin, Mina, Pavia, Pototan, kag Sara. Ginhatag ini sa mga lokal nga panguluhan nga nagapakita sang padayon kag mabasko nga liderato, aktibo nga local school board, 100% nga retention kag cohort survival rates kag klaro nga pagnubo sang poor readers samtang nagadugang ang independent readers. Samtang ginpadunggan man sang Distinguished Achievement Awards ang iban pa nga banwa. Ang haniway gin-recognize bangod sang pagsiguro nga tanan nga estudyante makatapos sa primarya. Ang konsepsyon ginpadunggan bangod sang mabaskog nga liderato sang ila local chief executive kag school board sa pagpalig-on sang education governance. Ang Leganes kag San Rafael nakabaton sang duha ka pagkilala bangod sang primary school completion kag maayo nga liderato sang school boards. Ginpadunggan man ang kabatuan bangod sang governance leadership kag pagsiguro sang kadam-an sa ila estudyante nakaangkon sang reading proficiency. Ang Batad kag New Lucena gin-recognize bangod sang primary completion kag dako nga pag-uswag sa reading outcomes. Mula sa Iloilo, ito si Hope Trichante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Persons with disabilities sa bayan ng Amay, Manabilang at Butig nakatanggap ng welfare goods mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Piyamagan na provincial government of Lanao del Sur sa welfare goods sa mga bangsa tanua adin na Haidian. Anta ka persons with disabilities o PWDs ang makapupon sa ingid amay manabilang agu butig. Ay sulad agyang ko tuwa welfare goods na 25 ka kilo amargas, hygiene kit, tagu grocery items. Piyaguluanan na Opisina Provincial Social Welfare and Development Lanao del Sur so distribution agyang kutwa pamamagayan para kumabang sa tanwa PWDs sa giyang kanan na mialo yung mga ingid tino sa basa. Aya din na malaapta programa ini na so kapakasiguraduwa a local government tanong si sa ingid Ranao so kamapia na pitinggi sa laboron sa mga vulnerable sectors dataragyang kaya sektor mga PWD tanong sa intero Ranao badi laboron si sa giyang kaya bulan na Ramadan. Makapupon si Sagyang kaya ingad Dailigan City sa kansi Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balita negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahan ng pinakamalaking grupo ng exporters sa bansa ang mas mataas na demand para sa produktong Pilipino matapos ibasura ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang reciprocal tariffs na ipinataw ng administrasyon ni US President Donald Trump. Isang hakbang na nag-aalis ng malaking balakid sa paglago ng export sector. Ayon kay Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr.,
Mahalaga ang desisyong ito dahil ibinabalik nito ang tamang limitasyon sa kapangyarihang pangkalakalan ng Estados Unidos. Anya, ang mga ipinataw na taripa noong nakarang taon ay hindi makatarungang nagpapahirap sa industriya at gawang Pilipino. Idineklara ng US High Court na labag sa konstitusyon ang mga taripa sa ilalim ng International Emergency Economic Powers Act dahil walang otoridad ang Pangulo na magpatupad ng ganoong kalawak na hakbang. Itinuturing itong malaking pagbabago sa pandaigdigang trade policy lalo't ginamit ng Estados Unidos ang mga taripang ito noong nakarang taon laban sa mga bansang itinuturing nitong may hindi patas na kalakalan kabilang ang Pilipinas. Mula Agosto, tinamaan ng 19% tariff ang mga export ng bansa papuntang Estados Unidos. Sinabi ni Ortiz Luis na nagbibigay ang pagbabasurang ito ng legal na ginhawa at nagpapatibay sa rules-based trading system. Gayunpaman, bilang tugon sa ruling, agad nagpatupad si President Trump ng 10% surcharge sa halos lahat ng import ng US, epektibo itong darating na Pebrero 24. At sa pinakahuling anunsyo ni Trump, ginawa ng 15% ang pinataw na buwis. Bagamat may dagdag gastos, sinabi ni Ortiz Luis na dahil global ang saklaw nito, nananatili ang competitiveness ng Pilipinas. Nananatiling exempt ang mahalagang produkto tulad ng semiconductors at higit $1 bilyong na agricultural exports, mga produktong tumulong magtala ng record high na $84.41 billion na merchandise exports noong nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilabas na ng Securities and Exchange Commission o SEC ang opisyal na schedule para sa pagsusumite ng annual financial statements at general information sheets ng mga korporasyon ngayong taon. Sa memorandum na inilabas noong Pebrero 11, itinakda ng SEC ang Mayo 29 bilang iisang deadline para sa 2026 filing ng Annual Financial Statements o AFS, alinsunod sa Memorandum Circular No. 9. Lahat ng ulat ay dapat isumite sa pamamagitan ng Electronic Filing and Submission Tool o eFast, habang ang mga dokumentong hindi pa tinatanggap ng sistema ay dapat idaan sa iMessage online ticketing system. Hindi natatanggapin ang pagsusumite sa pamamagitan ng email, regular mail, courier o over-the-counter. Paalala ni SEC Chairperson Francis Lim, obligasyon ng lahat ng rehistradong korporasyon ang taunang pagsusumite ng mga reportorial requirement at ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta sa multa o maging sa suspensyon o pagbawi ng corporate registration. Dagdag pa ni Lim, ang pagkakaroon ng iisang deadline ay bahagi ng pagsisikap ng SEC na gawing mas simple ang compliance. Mas malinaw at mas magaan-anya ito para sa mga kumpanyang may maraming entity. Saklaw ng deadline ang lahat ng korporasyong may fiscal year na nagtatapos tuwing Disyembre at 31, kabilang ang mga branch office, representative office, regional headquarters at regional operating headquarters ng mga dayuhang korporasyon. Pareho rin ang schedule para sa mga nasa jurisdiksyon ng SEC Extension Offices. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naghahanda na ang Department of Transportation o DOTR na ilabas ang procurement at feasibility study para sa
67.5 kilometer na subway system sa Cebu ang unang malaking hakbang sa 14 na taong proyekto para maibsan ang matinding trapiko sa mga urban center ng lalawigan. Sa isang forum sa Cebu City, sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na tinatapos na ng DOTR ang mga paghahanda para i-award ang pag-aaral para sa Metro Cebu Urban Mass Rapid Transit o UMRT. Nakikipagtulungan ang ahensya sa Asian Development Bank upang piliin ang pinakamainam na kumpanyang magsasagawa ng pag-aaral na target simulan sa Oktubre 2026. Batay sa paunang plano ng DOTR, tatakbo ang underground railway mula Danao City sa Hilaga hanggang Carcar City sa Timog na may habang 67.5 kilometers. Kasama rin dito ang 25 kilometrong spur line na magduduktong sa sistema papunta sa Mactan Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City. Tinatayang aabot sa 179 na bilyong piso ang halaga ng UMRT na popondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Target na makompleto ang buong proyekto pagsapit ng taong 2040. Bahagi ang subway ng Metro Cebu Urban Transport Master Plan na binuo noong 2019 sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa ilalim ng plano, inaasahang magsisimula ang limitadong operasyon ng UMRT sa taong 2030 at buong extension ay matatapos sa 2040. Kasama rin sa transport plan ang matagal nang naantalang Cebu Bus Rapid Transit. Ang Package 1 nito, isang 2.38 kilometer na bus lane mula Cebu South Bus Terminal hanggang Fuente ay nakatakdang ilunsad sa susunod na buwan at makikinabang ang humigit kumulang 34,000 pasahero kada araw. Binigyan din ni Lopez na prioridad ng DOTR ang Cebu kasama ang mga proyekto sa port development at bike lanes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga mami, alam nyo ba na ang microwave popcorn na pinapakain nyo sa inyong mga chikiting ay maaaring may mga sangkap na delikado sa kanilang kalusugan? Karaniwan itong may perfluorooctanoic acid o PFOA na ginagamit sa lining ng mga popcorn bags para hindi dumikit at posibleng makapinsala sa kanilang atay o kidneys at maging sanhi ng cancer. May mga artificial butter flavorings din ang microwave popcorn gaya ng diacetyl na konektado sa lung disease kapag nalanghap ng madalas. Bukod dito, mataas din ang sodium at saturated fats nito na pwedeng magdulot ng sakit sa puso. Mas mabuting pumili ng natural na popcorn o gumawa na lang sa bahay para mas ligtas ang buong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. May malaking galawan sa PBA matapos magkasundo ang NLEX, Converge at Meralco sa isang 3-team trade na kinabibilangan ng 5 players at isang future pick. Formal nang isinumite ang proposal nitong Sabado at kasalukuyang ini-evaluate ng PBA Trade Committee. Sa ilalim ng deal, ipapadala ng NLEX sina JV Mocon at Jonel Policarpio sa Converge kapalit nina Kevin Racal at Deshaun Winston.
Pagkatapos nito, ililipat naman ng Converge si Mocon sa Meralco upang makuha si Kurt Rayson at isang future draft pick. Kapag naaprubahan, matatapos ang halos 2 taong partnership ni Mocon at NLEX na nakuha mula sa Phoenix noong Setyembre 2024. Malaking tulong siya sa wing rotation ng Bolts kung matuloy ang trade. Si Winston naman ay lilipat sa kanyang ikalawang koponan sa PBA matapos madraft ng Converge bilang 9th overall sa season 48. Sa 2 taon niya sa Fiber Xers, napatunayan niyang isa siyang maasahang scorer off the bench, isang skill set na inaasahang magbibigay lakas sa NLEX na pinangungunahan ni Robert Bolek. Dagdag pa rito, makakuha rin ang Road Warriors ng veteran presence sa pagdating ni Rakal. Para sa Converge, sina Policarpio at Rayson ay magdadagdag pa ng batang talento sa lineup na puno na ng mga rising stars, mga pirasong nakita ng koponan bilang pangmatagalang investment. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasabog ng career high na 27 puntos si Ara Panique para ihatid ang National University sa isang matinding come-from-behind na panalo kontra Far Eastern University 17-25, 16-25, 25-19, 25-21 at 15-12 nitong Sabado sa Mall of Asia Arena. Matapos mabigo sa unang 2 set, umarangkada si Panique at inangkin ang huling 3 frame kabilang ang game-winning hit na nagbigay sa Lady Bulldogs ng kanilang ikatlong magkakasunod na panalo. Naiwan pa ang NU sa 7-11 sa deciding set bago nagsanib puwersa sina Panique at Sam Cantada para sa isang matinding comeback. Ayon kay head coach Regine Diego, sanay na ang koponan na sa ganitong sitwasyon at determinado silang kunin ang panalo. Naglista si Panique ng 23 attacks, 3 blocks at isang service ace at 6 na excellent digs. Nag-ambag sina Vange Alinsug at Cantada ng 15 at 11 puntos habang si Lams Lamina ay nagbigay ng 19 na excellent sets mula sa bench. May 7 at 7 puntos naman sina Chams Maaya at Alexa Mata. Sa kabila ng pagkatalo, nagpakita ng tapang ang FAU sa pangunguna ni Jercel Petalio na may 14 na puntos at Cla Loresco na may 12, ngunit bumagsak sila sa 1-2 kartada. Nananatiling walang talo ang NU at muling pinatunayan ni Panique na isa siya sa pinakamainit na batang scorers ngayong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling ipinakita ng Creamline ang kanilang championship pedigree matapos dominahin sina Bella Bilen at Capital One sa straight sets 25-18, 26-24 at 25-20 sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference sa larong ginanap sa Phil Oil Center sa San Juan. Kahit umiskor ng 26 na puntos si Belen, umasa ang Cool Smashers sa kanilang lalim at composure para kunin ang ikatlong panalo sa loob ng 4 na laro. Nagbigay ng mga finishing blow si Tots Carlos at nagtapos na may 15 puntos habang si Bernadette Pons ay nagpasabog ng 14 na puntos at 10 excellent receptions para hiranging Best Player of the Game. Nagambag naman si Gemma Galanza ng 13 clutch points. Ito ang unang straight set win ng Creamline mula nang masweep sila ng PLDT, isang matibay na pahayag matapos ang 2 sunod na 4-set victories kontra Chocomucho at Zeus Coffee.
Mas pulido ang laro ngayon ng Cool Smashers, mas maayos ang execution, mas disiplinado ang depensa at mas composed sa mga kritikal na sandali. Sa wakas na kumpleto at healthy ang lineup, muling bumalik ang anyo ng Creamline bilang championship core ng liga. Bumagsak sa 2-3 ang Capital One sa kabila ng mainit na laro ni Belen. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1. Iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Grabe kung grabe ang paghahanda ni na Christian Bautista at Mark Bautista. Ito ay para sa kanilang showdown na Bautista x Bautista. Matagal ding hindi nagsama sa concert ang dalawang powerhouse vocalists para sa panabik na pagdiriwang ng kanilang magkaparehong hilig sa musika at mga taon ng kahusayan. Gaganapin ito sa March 6, 2026, araw ng Biyernes, alas 8 ng gabi sa New Frontier Theater. Promise nila na gagawin nila na unforgettable ang Bautista x Bautista na under ng direksyon ni Paolo Valenciano. At kahit matagal na silang hindi nagkakasama sa concert, hindi nasira o nawala ang closeness ng singer na iisa lamang ang apelido. Nangilantad ni Mark ang tunay niyang identity kabilang si Christian sa mga nag-reach out nung nabasa niya sa dyaryo ang tungkol dito. Quote and unquote, I read it in the paper and I said, hey, I'm your friend no matter what and I'm here for you. At naramdaman yun ni Mark, alam niyang hindi dumidistansya si Christian sa kabila ng mga pang-iintriga noon. Quote and unquote, I think yan yung what I like about Christian. When things were parang uncomfortable, parang hindi siya yung parang dumistansya or hindi siya parang nafe-feel mo na nawala or something. The support was there. Kaya mas naging matibay pa ang kanilang pagkakaibigan. At ang wish ni Christian para kay Mark, magkaroon na ito ng special someone. Ayon kasi kay Mark, matagal na siyang single, years na after ng almost 1 year na relasyon sa isang non-showbiz. 40 years old na ngayon si Mark. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga chika, na-trigger naman ang galit ni Ellen Adarna sa dating mister na si Derek Ramsey. Sa isang pahayag, sinabi niya na since October ay walang binibigay na sustento si Derek. Pero kung maka-flex daw ng kotse na binigay sa anak nilang si Lily, ganun na lamang. Nitong January lang daw ito nagpadala ng credit card. Sinabi rin ni Ellen na hindi pa niya ito kayang patawarin dahil hindi naman siya si Mother Teresa. Quote and unquote, forgiveness is for the people who deserve it and who ask for it. Ito ay para i-correct niya ang chiki o ang chika ni Christy Fermin na merong 4 na yaya ang anak nila na ang interpretasyon niya ay nagpapatulong si Derek na pagandahin ang kanyang imahe. Kaya ang sabi kay Derek, quote and unquote, at least have the balls to do it. Hinamon din niyang maglabas ito ng resibo sa mga sinasabi nitong binilhan niya ng gatas at diaper ang anak nila. May banggit pa si Ellen, quote and unquote, look what happened to his first wife and son. Go deep into that. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, pamilyar na ng iba't ibang estado ng pag-ibig ang hatid ng new gen phenomenal actress-singer na si Bel Mariano sa bagong labas niyang album na pinamagatang Like You. Naglalaman ang latest star pop release ng 8 kanta na tungkol sa pagkahulog sa pag-ibig, pagiging heartbroken, paghilom at pagkakaroon ng bagong pag-asa. Kabilang sa mga awitin ang The Puzzle at Makulay na isinulat ni Jonathan Manalo at Roque Santos. Numbers Don't Lie mula sa komposisyon ni Rox, Pintuan at Like You na binuo ni Trisha Denise, Magdadala at Get Out mula kay Jonathan at Nowhere Now Here na hango sa panulat ni Dennis Campanier. Si Rox din, ang star pop label head, ang nagsilbing overall album producer. Nagsisilbing key track ng album ang Like You na tungkol sa pagkakatagpo sa isang tao na may presensyang nakabubuti sa lahat ng aspekto. Sinusundan ng music drop ni Bel ang announcement ng kanyang reunion film kasama si Donnie Pangilinan na Tayo sa Wakas, ang bagong aabangang proyekto niya mula sa Star Cinema. Ginawaran si Bel ng Listener's Choice Award sa Billboard Philippines Women in Music at Lullaby Artist Award ng Spotify noong 2024. Siya ang nasa likod ng iba't ibang hits tulad ng Bugambilya, Sigurado, Tanging Dahilan at iba pa. Napapakinggan na ang Like You album ni Bel sa iba't ibang streaming platforms. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating showbiz balita. Iyan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aison at Justin Osia sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer at tagapaghatid ng ating showbiz balita, Steph Vicente. Sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang.
Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.